Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa relasyon, sa iyo at sa person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun na start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito ang card mo para sa relationship. Itong face your financial fears ang nagsasabi na harapin at maging honest sa kung ano yung kinakatakutan mo para hindi na yung takot ang magkokontrol sa iyo. At saka bawat taong matagumpay, maliit man ito or malaki, ay nagdaan sa mahirap at saka failure. At saka yung salita, hindi lang naman yun yung magpapa-inspire sa atin, kundi yung pag-action mo din, yun yung mas magbibigay ng malaking pagbabago. Gamitin naman natin yung ibang mystical card para sa reading ngayon. Ibig sabihin pala na yung buhay mo ay nagkaroon ng abundance at saka kumbaga malaking tulong yung mga nakaraang mong tagumpay. At yung mga katanungan mo sa buhay ay nagkaroon ng linaw or kasagutan. Dahil yan sa mga decision at pag-aksyon mo sa situation. Pero kahit marami ka nang na-experience, may mga sitwasyon pa rin na clueless ka sa mga nangyayari. Kaya yung feelings mo back to zero. Yung parang nangangapa ka ulit kahit na marami ka nang napagdaanan. Kaya sinasabi ito ng cards kasi ang ilan sa inyo nakakaalala pa rin sa mga nakaraang failure or experience. Magkaroon man ng failure or nag-expect ka sa sitwasyon na naging disappointment, pahalagahan mo pa rin yung sarili mo. Ang importante, nag-try ka kesa sa wala kang nagawa. Para malaman pa natin yung ibang detalye, gamit naman tayo ng tarot cards. Six of Swords, Ace of Pentacles, at Three of Wands. Ito yung cards mo para sa relasyon. Hindi lang naman ito patungkol sa love, kundi pang general. Na kahit dito sa mga cards na to pinapakita na nagkaroon ka ng failure sa buhay. Anumang sitwasyon ito, pwedeng sa relasyon, sa trabaho o kaya sa negosyo. Pero yung failure mo, sadness, ang naging dahilan para mas lalo kang mag-move forward sa buhay. Ang ilan sa inyo sa kalusugan mo yung tinutukoy, na nalaman mo na kung ano yung sakit mo, pero hindi ito yung nagpapapigil sa iyo para magpatuloy sa buhay. Mas mukhang wala ka pang sakit. Ang ilan sa inyo kahit nahihirapan yung sitwasyon mo sa buhay, ay hindi ka pa rin nagtitipid, lalo na pagdating sa food o kaya sa bonding sa family o kaya sa person mo, kumbaga merong plano. Sa career, ang ilan sa inyo, mas pinipili mo yung trabaho na makakaya mong makontrol. May posibilidad na ang ilan sa inyo nag-quit ka sa trabaho mo at nagtayo ka na lang ng sarili mong negosyo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi lang naman yung financial or career ang importante sa iyo. Ang importante rin sa iyo ay yung palagay ka sa kung ano yung ginagalawan mo.
Ang ilan sa inyo, mas nagpaplano ka ng mas malaking kita. Pwedeng nagkaroon ka ng sarili mong negosyo o kaya nagpaplano kang mag-abroad. Or maybe ang ilan sa inyo nasa abroad na. Marami kang pinaplano sa sarili. Ang ilan sa inyo yung negosyo mo nakakarating sa iba't ibang lugar or iba't ibang bansa. Ikaw naman yung makakapag-travel soon. Itong successful funding, ang ibig sabihin ay yung namamanage mo ng tama yung kita mo. Kumbaga, hindi lang puro pangarap, kundi yung mga naiipon mo dahil sa magaling kang mag-manage, yung mga pangarap mo nagkakaroon ng katuparan. Kung hindi ito nangyayari sa iyo, ito yung dapat na ginagawa mo. Yung magkaroon ng investment kasi ang ilan sa inyo maganda yung trabaho mo para mas lalong nag-grow yung kita mo. Pero kahit walang sinasabi yung mga cards, mag-ingat sa mga manloloko. Ang dami na niyan online. Kahit nga kakilala mo, mahirap na rin pagkatiwalaan. Ikaw mismo yung umalam or aralin mo kung paano mag-invest. Ito yung cards mo. Ibig sabihin, alam mo na kung ano yung purpose mo sa buhay. Nakakakonekta ka na sa kapalaran. At yung pag-action mo ang mas lalong nagbibigay ng magandang oportunidad sa iyo. At yung mga tamang desisyon or pagkilos ang mas nagbibigay ng pagkakaisa sa kapwa mo o kaya sa person mo. At ito yung nagbibigay sa iyo ng mga hindi mo inaakala or inaasahan na tagumpay. At saka, huwag mong pagdudahan ng sarili mo kasi yung mga nangyayari sa iyo ay parte para mas lalo kang mag-grow. At panatilihin mo na marunong kang makakonekta sa kapwa mo na kahit na maging matagumpay ka man sa buhay. Ang ilang single, nagkaroon ka ng painful breakup sa nakaraan. Kaya mas nagfo-focus ka sa karir mo or yung pag-grow ng financial. Sa ngayon, hindi love ang prioridad mo. Sa mga nasa relationship, nagkaroon man kayo ng problems ng person mo, ay nasolusyonan niyo naman ito. At dalawang cards na yung nagsasabi na mas pinili niyo ng person mo na mag-move forward sa positibo. Kaya successful at saka happy ang relasyon niyo. Ito yung cards mo. 8 of Pentacles, 9 of Cups, at Queen of Cups. Sa cards mo na ito ay pinapakita, mas nagfo-focus ka sa career. Dalawang cards na nagsasabi na nagkakaroon ng unti-unting magandang resulta yung minamanifest mo or pinapangarap. Meron ka nang na-achieve kaya mas lalo mo pang pinag-iigihan. Dreamer ka at saka devoted sa mga layunin mo sa buhay. Ang ilan sa inyo sa financial nagkakaroon ng increase kasi nagpalit ka ng trabaho or yung trabahong ginagawa mo, hindi naman talaga ito yung plano mo or pinapangarap. Ang ilan sa inyo hindi mo naman naisip na maging negosyante, pero ito yung ginagawa mo. At saka, ang iba naman, hindi mo naman pinaplanong mag-abroad. Wala kang idea kung ano yung nangyayari sa ibang lugar. Pero, mapupunta ka sa ibang lugar. Yun yung magbibigay sa'yo ng stable na financial. At saka, nakakapag-adjust ka rin sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kaya, good result pagdating sa financial itong tatlong cards na ito. Marami kasing nangyayaring achievement sa career mo or negosyo. Para sa mga single, yung pag-focus mo sa career or negosyo
ay isa sa parte na para maka-move on ka sa mga hindi magandang experience sa nakaraan. Ang iba naman, nakadalawang cards ka na, ay nagkakaroon ng maiksing relasyon kasi ayaw mo nang maulit pa kung ano yung nangyari sa nakaraan. At syempre, sa mga single, meron pa rin darating na new love sa buhay mo. Pero sa umpisa, friends lang muna kayo. Marunong siyang makinig at saka unawain ka. Ito yung card ng person mo. Organize for success. Pangatlong card na ito para sa fear, sa takot. Pareho kayong nakakaramdam nito. Para malagpasan ng person mo yung mga problems, kailangan naka-organize. Sa financial, sa negosyo, o kaya sa love life. Kailangan kasi na naisasaayos para mababalanse mo yung mga responsibilidad mo sa buhay. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo ay secure at saka yung matatag ang relasyon nyo ng person mo. Kasi lalo na't loyal ka din at saka yung maaasahan sa kung ano yung responsibilidad mo sa relasyon or family. Ayaw mo din na paasahin ng person mo at saka umiiwas ka sa pagtatalo. Mas pinapairal mo sa relasyon yung kapayapaan at saka love. Ito pa yung cards ng person mo na kung ano yung mga pinapangarap niya ay gawin niyang makatotohanan. At saka may mga hindi niya inaasahan na magandang pagkakataon na darating sa buhay niya. At syempre, kailangan niya nang i-release kung ano man yung mga nakasanayan niya kahit mahirap man itong gawin. At katulad ng sinabi ng mga naunang cards na yung takot niya, huwag niyang hayaan na ito yung manaig sa magandang kapalaran niya. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan ay mahirap na itong maisaayos pa. Mas maigi na masarapin ng person mo kung ano yung nangyayari sa ngayon. Kapag nag-focus kasi sa nakaraan, yun yung magiging dahilan para magkaroon ng delay sa buhay niya. Mukhang siya yung tinutukoy sa sa mga naunang cards sa relationship. Buti na lang mapangunawa kang person na para maintindihan kung ano yung takot at saka moods ng person mo. Mas mukhang positive at mas malakas pa yung loob mo kaysa sa kanya. Ito naman yung cards ng person mo. 5 of Pentacles, Knight of Wands, at 9 of Wands. Sa mga cards ng person mo, pinapakita na nagkakaroon siya ng personal problem sa financial. Kasi yung weakness ng person mo, hindi siya mabusisi. Kung ano yung nakita niya, kahit konting kaalaman, sapat na sa kanya yon. Kaya nagkakaroon ng pagkalito o kaya problema. Pero base sa mga cards, marami rin siyang natututunan sa mga experience niya. At saka malalagpasan niya kung ano man yung mga problems na kinakaharap. Isa rin sa dahilan kaya nagkakaroon ng biglaang desisyon kasi sa dami ng commitment o kaya responsibilidad. Sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa injury. Kaya mag-ingat na hindi ka nagmamadali. Kailangan aware ka sa paligid mo. At saka ang ilan, nagkaroon ka ng illness na wala pang lunas sa ngayon. At saka sikapin mo na magpatingin para hindi na lumala pa yung sakit mo.
Huwag mo din sarilinin yung problems mo. Maraming person na willing na tulungan ka. Hindi man financial pero ibang pamamaraan na para matulungan ka. Ang ilang single kaya nagpapaka-focus ka sa sarili mo o kaya sa trabaho kasi ang ilan sa inyo single parent. Pero nakadalawang cards na meron talagang person na susubukan na makarelasyon ka. Pero nasa healing stage ka pa lang at saka umiiwas ka talaga na maulit yung nakaraan. Nakatatlong cards ka na. Sa mga nasa relationship, may mga moods talaga yung person mo na pinipilit mong maunawaan. Itong bottom of the deck muna na card mo, Page of Wands, na nagsasabi na ikaw yung taong hindi ka mapalagay. Kumbaga gusto mo meron kang ginagawa at ito yung nagiging dahilan para mas lalo kang maging matagumpay. Marami ka ng cards na successful. At saka, meron mang pagbabagong mangyayari sa buhay mo, ay marunong ka namang mag-adjust. Patungkol man ito sa positive or negative. Na pangalawang card na ito na kung alam mo na hindi para sa iyo, tatanggapin mo. At saka, meron ka pang bagong sisimulan na mas magbibigay sa iyo ng confidence at saka tagumpay. Ituloy ko na sa relationship na yung pagiging moody ng person mo, minsan hindi mo din maintindihan at minsan gusto mo na rin mag-give up. At ang advice ng cards ay ipagpatuloy kung ano yung hangad mo para sa relasyon. Ang angel number mo ay 777, a sign that is intimately connected with new opportunities. Diba yun din yung sabi ng Page of Wands? Habang kinukuha natin yung charms, i-add ko lang na kaya sinasabi ng cards na ipagpatuloy mo kung ano yung gusto mong magandang mangyari sa relasyon nyo kasi yung person mo nasa hindi magandang kondisyon. Mahirap itong gawin lalo na kung punong-puno ka na sa mga drama ng person mo. Pero mas kailangan ka niya ngayon. Ito naman yung ilang zodiac sign na nangunguna sa reading ngayon. Pwedeng mag-resonate ka hanggang dito or sa mga tarot cards lang. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Cancer, Gemini, Scorpio, at Aries. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ito naman yung mga posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.